Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media ang nangyayari nga na kalunos-lunos sa mga kasundaluhan na namatay na naman. Dito nga natin makikita mga kaibigan na nagiging walang kwenta na nga ang pistok na ito dahil nga sa pistok na peste na ito ay maraming kasundaluhan ang namamatay dahil talagang ginagawa nga nila ang kanilang serbisyo. Ngunit mas lalong lumalakas ang mga aktivistang grupo at talagang bumabalik nga ang mga karumal-dumal sa bansang Pilipinas dahil nga sa pamumuno ni Kuting ng Norte na ito na sobrang hina at talaga nang walang pake sa mga buhay ng mga sundalo na ito na nagbubuwis ng kanilang buhay. Nakakalungkot isipin na mas lalo pang lumakas ang mga makakaliwang grupo at tiwaling mga tao sa ating pamahalaan. Ang nakakalungkot pa dito mga kaibigan ay hindi nga binalita sa mainstream media ang nangyari sa ating kababayang sundalong namatay na ito at talagang walang paki ang mga kongresista, mga senador at lalong-lalo na si Kuting ng Norte na ito. Dito nga natin makikita na parang basura na nga ang tingin nila sa ating mga kasundaluhan na halos ibuwis nila ang kanilang buhay para protektahan ang ating bansa. Tapos ganito si Kuting ng Norte na parang walang respeto talaga sa ating mga kasundaluhan at men in uniform. Kaya naman talagang nag-aalboruto nga sila sa galit. Kaya naman dapat nang bumaba sa pwesto kung hindi rin naman marunong makialam sa problema ng bansang Pilipinas at dapat nang bumaba dahil lamang sa walang kwenta na kanyang pag-iisip, lalong-lalo na't nagsama pa sila ni Tamba Romualdez na ito at Lisa Smugs na kailangan ng patalsigin sa pamahalaan. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sarili. Hindi ganun. Dapat combination siya lahat ng effort. So mayroong political at saka economic. Ika pa nga, insurgency is about 80-90% political problem. So therefore, we must address this politically. Um, yung military component ng problem dyan is only about 10-20%. So therefore, kung ma-address natin yung armed group, then the other part of the problem should be addressed accordingly. No? Kung ano yung tama na intervention para doon. Dahil nakakalungkot, Pilipino sa Pilipino at ang namamatay parati Pilipino, kung tutuusin, luhaan tayong lahat dyan eh. And it seems na mayroong mga tao, hindi ba sa Pilipinas o sa ibang bansa, na tuwang-tuwa na ang mga Pilipino walang katapusan ang patayan. So therefore, dapat mapag-isipan ng lahat, mapagkaisahan ano talaga ang akma na solusyon dito. Militarily ba? Tapusin natin? Military solution lang? O yung combination na kagaya ng effort sa NTF-ELCAP? Kasama doon ang localized peace engagement with the family members and those armed groups, pati yung kanilang political structure na nasa mga syudad, no? Yung nag-sustain sa kanila. O kaya itong isinusulong ngayon, mayroong exploratory talks para maisulong muli ang peace negotiations with the CPP-NPA India. Ngunit marami yon ng mga kondisyones, lalo na sila sa side ng mga komunista, may mga kondisyon sila na tinitingnan din kung akma ba yun na pakinggan natin. Halimbawa, tanggalin ang terrorist tag sa kanilang grupo. Pangalawa, ay i-release ang tinatawag nila political prisoner. Alam niyo yung political prisoner na sinasabi nila, yun yung mga nahuli dahil may mga kaso, mga criminal na offenses. At nangyari na yan nung unang panahon, nakagaya nun, yung mga Tiamson couple, pinakawalan, at nakarami pa, 2010, panahon ni Presidente Pinoy, si Pinoy, may mga pinakawalan noon at nakita natin, kahit i-google ninyo, ay marami ang nagbalik doon sa manong grupo at nakipagbarilan muli. Okay? Kahit i-google nyo, makikita nyo. So, marami na tayong lessons in the past and sa kasalukuyan
ano pala ang dapat mahugot natin ng mga lessons para yung solutions natin ngayon ay nakabase sa mga data na makukuha natin sa ating experience and of course sa mga pag-aaral. Ay nako, para sa inyo, ano ba talagang solusyon dito sa problema sa communist insurgency para matapos ito at makapag-focus ang Armed Forces of the Philippines sa territorial defense operations para ipagtanggol ng inyong armed forces ang soberenya natin? So nakita ninyo, diyan sa lalawigan ng Batangas, hindi pa rin nabura ang mga komunista. Marami ng mga namatay sa hanay ng New People's Army dahil nung sa nakaraang mga dekada, no, naging mahusay yung Philippine Air Force sa pag-handle sa communist insurgency din sa lugar. Talagang halos burado yung armadong grupo. Yung particularly yung 730, yung SPAW ito, no? 730 at saka yung 740. Nabisita ko yan sila. At isa dyan ay ang aking estudyante. Isa sa scorer dyan. Noon ay si Captain Engelbert Nioda. SR Class 155. Estudyante ko yan. Marami siyang score dyan at muntik din siyang namatay din sa mga enkwentro dyan. Pero nakita natin, wala pa rin katapusan dahil mayroong tinatawag na recovery efforts. Talagang ang effort ng mga komunista ay mabawi nila muli yung isang lugar mula sa Armed Forces of the Philippines. No? Kapag sinabi din na clear ang isang lugar mula sa armadong grupo, pero pwede man sila kasi ang kanila ay tinatawag na People's Protracted War. Pinapahaba nila yung conflict. At sa pamamagitan ng kanilang continuous na pag-recruit sa mga eskwelahan, ay nagagawa nila na ma-maintain nila yung cadre. Yung cadre, yun yung mga leaders nila, no? Na kanilang ginagamit para mamuno dito sa mga hukbo, yung armadong grupo na nakukuha naman nila sa kanayunan, halimbawa mga magsasaka, no? At saka mga ordinary mga laborers na mula sa mga pabrika. Nakakalungkot dahil Pilipino, laban sa Pilipino, more than 50 years na ito. Wala mang katapusan. Ano ba talaga ang solusyon dito? Matatapos ba talaga ito militarily? Obviously, ang sagot ay hindi. At iyon ang dahilan kung bakit mayroong effort na baka naman ay negotiated political settlement. So iyon yung usapang pangkapayapaan. Ngunit, meron ding mga argumento na bakit pa kausapin, sobrang mahina na sila. Lupaypay na yan sila. At nagagawa din naman ang peace negotiation, yung tinatawag na localized peace engagement sa pamamagitan ng pagkikipag-usap ng mga mayor, kasama nila dyan yung mga battalion commanders, brigade commanders, doon mismo sa armed group na nasa isang lugar, no? Ang tawag doon, localized peace engagement. Yun ang mga argument ng iba. Kaya naman yan eh. At kung mayroong social pressure, kausapin yung mga kamag-anak, kausapin yung mga kapamilya nitong mga nag-aarmas, at kausapin ang mga political leaders, yung mga tao na nasa isang lugar, ang tawag yan, social pressure. Para hindi na sila susuporta doon sa armado na mga grupo, gaya ng NPA, at meron ding political pressure. VP Sara on the peace agreement na in-issue sana ni Presidente, which is sabi niya agreement with the devil. Agreement. Yeah, it's nakita ko yun. It's just a plain appeal to the President. Baka pwede niya reconsider, no? Appeal lang naman yun. So that's it. As the way I see it, it's an appeal. Na kung pwede, ganun. Hindi ba binabatikos niya yung hakbang ng Pangulo? Ha? Hindi ba parang kinukontra niya yung mga hakbang ng Pangulo? Well, we are in democracy, di ba? You're free to say what you feel. And yun ang mga feeling. I just feel strongly about yung doon sa NPA. Because kami coming from Mindanao. Kami talaga grabe experience namin naging sa NPA.
even ako. Ako'y talagang galit dyan sa NPA. Second Lieutenant pa ako. Ang dami ko ng taong namatay sa inkwento, who died by my side, who took their last breath by my side. Ang dami kong experience dyan sa inkwento sa NPA, kaya hindi talaga ako magtiwala sa mga tao na yan. Hindi ba indicative ito na merong crack sa relationship ng Presidente at ni Vice President Sara? Considering, sir, na yung statement ng Vice President came after ng statement naman ng Presidente na being seriously considered yung pag-rejoin natin sa ICC. Depende na sa inyo yan, how you interpret it. But sa akin, plain appeal lang, dahil nga talagang strongly affected kami sa problema ng insurhensya. Kasi nga, para bang, alam mo, okay lang naman siguro mag-peace talk. Everybody wants peace. We need peace talk, pero mag-peace talk tayo dapat not on their terms sa NPA. It should be on the government terms. Hindi tayo magpapadikta sa kanila. Dapat ganun ang peace talk dahil, alam mo, masyado na mapagbigay sa kanila para tayong Parang hindi magandang tingnan na yung Vice President is contradicting the policy of the President. hindi ba siya contradicting, appealing lang, he's appealing. Normal yan na magkaiba yung paningin nila. Knowing the Vice President, he had been a resident of Mindanao for so long. She had been the mayor of Davao. Naramdaman niya talaga yung problema sa insurgency. At alam niya kung anong ginagawa nitong mga tao na ito. Pistok-pistok, pero magpapalakas lang sa kanilang pwersa. After pistok, mag-breakdown ng pistok, malakas na sila, laban na naman. Wala mong sincerity talaga yung CPP, NPA, NDF na yan sa pistok. Never! How many years na tayo nakipag-usap sa kanila? Wala man nangyari. Because they are not sincere. Makipag-pistok lang yan para magpalakas sa kanilang pwersa. Wala talaga. Pero kayo personally, pabor ba kayo may peace talks pa? O? Pabor ako may peace talk provided walang ceasefire. Kasi kung may ceasefire, yan, gagamitin na naman nila yan para magpapalakas. Pumunta sa mga barangay, mag-recruit ng mga tao, mamili ng mga armas, mabili ng logistics. Yan ang gagawin ng mga NPA. Maniwala ka dyan. Wala man talaga yung katapusan. Walang katapusan yan. Ngayon dapat na patapos na yung problema sa insurgency, dapat tapusin yan. Tapusin yan. At gusto nila na peace talk, well, let's talk peace. Dapat let's talk peace, pero not on your terms. It should be on my terms, my government's terms. Dahil you are not in a position to make demands. Wala na kayo, patapos na kayo. You are leaderless, wala na kayong pinuno. Running in the hills na yung mga armado ninyo. So who are you to make demands? Di ba? Dapat ganun ang peace talk natin. Peace talk without ceasefire. Dapat. Sa akin lang yan, that's my personal paningin. Dahil sayang patapos na tayo. Hindi naman siguro dapat na knock-out na yung kalaban mo, alalayan mo pa, patayuin. Pagkatayo niya, i-open mo yung mukha mo, suntukin mo ako para makabawi ka. Parang gano'n ang gagawin natin. Hindi naman sana gano'n. Sir, so do you not think that the Vice President has enough basis to come out with those statements? Kasi based on the past experiences na nangyari na during the ceasefire, saka umaatake yung mga lefties. Ganun talaga. That's how the Vice President views it. Na talagang sa lahat ng pistok, ilang pistok na. After President Marcos, sinusunod kay Marcos, Cory Aquino, Irap, Ramos, Aquino, Duterte. Anong nangyari sa pistok natin? Wala. Para nilalaro lang tayo ng mga tao na yan. In short, niluluko lang tayo ng mga tao na yan. Kaya, I support peace talks. Provided there is no ceasefire. Dahil kung may ceasefire, gagamitin naman nila yan magpapalakas to consolidate their forces. Walang ceasefire. Peace talk tayo. Kung gusto nyo magpag-peace talk sa amin. But not on your terms. It should be in our terms. Government's terms.
Because wala na kayo, lugmok na kayo eh. Wala na kayo. Wala na kayong leader. Who are you to make demands? Ha? You don't have to make demands. The government should be on top of the situation. Dapat ganun. And sir, supportado yung statement ni Vice President. Ha? Are you supporting this statement? Well, as I have said, everyone has his own perspective of what is happening. So, yan ang kanyang view. Pareho kami ng view. Na masakit talaga. Grabe kasama ang dinanas ko sa NPA, as I have said. Nag-retire na lang ako sa serbisyo, pero hindi ko I cannot forgive them unless they surrender. Kung mag-surrender sila and live peacefully, I can forgive them. But if they will not surrender and continue on wreaking havoc in our communities, I cannot forgive them. Okay, ano? Sir, meron po sa House ngayon sila Ha? Representative Barbers, yung death penalty para sa mga Chinese na mahulihan ng drugs dito sa Pilipinas. Do you support the same? Alam ko meron kayo, di ba, yung for heinous crimes, pero ito po, for Chinese. Specifically, dahil sila po may pinitay ng Pilipino. Well, I support anything that would deal with the death penalty for drug trafficking. I support that. Para bang gusto siguro nilang gawin is parity with other countries. Pag ikaw Chinese ka, nahulihan ka dito ng droga, and death penalty is being implemented in your country, then you have to be executed here. You have to be executed here. Death penalty dapat ang punishment mo. Parang gano'n, parity with other nations. I support that. Dapat lang, matagal na yung aking pending bills na yan. Nakadalawang Congress na yan. Pero hirap pumasa talaga. May question pa siya. Ano? May turo. So yung connected na sa mga Chinese, sir, yung swarming, sir, yung mga Chinese vessels. Ano? Swarming, sir, yung mga Chinese vessels. Oh. Kaya pa ba, sir, ng mga diplomatic protest lang? Kasi, Wala na yung diplomatic protest yan. Hindi ba nakikinig yung mga Chinese na yan? So ano na, sir, yung next move dapat, sir, ng Philippine government? Ang hirap, no? Ang hirap talaga. Hindi ba tayo pwede magkipagira? Oo. Hindi ba tayo pwede magkipagira? So lahat ng diplomatic protest natin fell into deep airs. Hindi nila pinapakinggan. Ano ba po, ano yung sir? What else can be judged? Dasal tayo kay Lord. Dasal tayo. Huwag tayong pabayaan ni Lord. Yun na lang. Ang nangyari pala, nalapitan husto ng mga sundalo natin, yung mga NPA. Ginapang at malapitan ang laban. Yung kwento ng mga nasa 3 to 4 meters lang ang pagitan ng mga sundalo at yung mga rebelde, at kaputukan na. Yung paliwanag sa akin, naka-return fire din yung mga NPA dahil may gwardiya din sila. Kaya lang, yung unang burst of fire, natamaan yung isa, fatal wound. Tapos yung 3 wounded na nadala sa ospital. Yun ang pangyayari. Kaya lang, yung mga rebelde talagang kawawa. Nakita ko yung mga pictures, nako. Hindi nga pwedeng hindi talaga pwedeng i-publish sa mainstream media. Bawal yung mga ganon, very gory. Hindi na ako maalala ko nung naging spokesman ako, mga 1990s, may encounter sa Surigao del Sur. Maraming nadaling mga NPA. Tapos may wounded, may na-captured. May nakita akong picture na nakakaawa, buhay, na babae. By the way, itong 6 pala, may mga babae. Kawawa. Yung encounter ng 1990s,
kalimutan anong pitsa, doon sa Surigao del Norte. Babae na captured, wounded. Tamaan dito sa balakang. Umiiyak. Tapos sa tabi niya may patay na lalaking rebelde, umiiyak. Nakunan ng picture ng isang sundalo. Nakita ko, wow. Ipinapublish ko yon sa mainstream media. Lumabas sa lahat. Naging sensational yon. Yon ang kaso ni Jelen Dayong. Jelen Dayong, sundalo na ngayon. Master Sergeant na ngayon. Ako ang nagpasundalo. Minor de edad. Si Jelen Dayong, na-recruit siya. Tumakas lang siya sa forced marriage kasi isa siyang katutubo. Ayaw niyang makasal sa matanda. Ay di nagpunta ng NPA. Mga 2 taon lang niya sa NPA. Unang labanan niya yon. First encounter niya, natamaan kagad sa balakang. So, capture siya, dinala namin sa ospital, gumaling, lahat, rehabilitate namin, hanggang pinasok kong sundalo, yon. Master Sergeant Jelen Dayong. Yon. So, at least maganda yung picture niya. It elicits something. Galit ang taong bayan noon dahil bakit minor de edad nire-recruit. Yon. Panalo kami, ang army, gobyerno, panalo sa propaganda. Kawawa yung CPP, NPA magdepensa yung bakit sila nagre-recruit ng mga bata. Okay, so, aywan ko ngayon kung nagre-recruit pa ba ng mga bata. So, yung nadali, yung 6, kawawa. Malapitan yung mga tama at hindi pwedeng i-publish. Ito nga yung ipasilip ko lang sa iyo yung kita yung may mga pictures yung nagpadala sa akin, please wag mong i-share, sir. Yan. Kasi very gory, nakakarimaring. So naawa ko, 6 na buhay na kalas na naman plus yung mga parents, families. Ito po ang masakit sa communist insurgency war na ito na halos walang katapusan. Na parehas na talunan ang Pilipino. Kasi kapwa Pilipino nag-aaway, sino ang mananalo? Wala. Talo tayo lahat dahil so dapat tigil na ito. And how to stop this? Ito ang pagkakamali ni PBBM at Tamba na akala nila by opening up the peace talks ulit, baka matapos na daw. They were totally wrong. Lalo nilang binibigyan ng chances itong mga demoralized na communists o NPAs, itong peace talks. Kung ilang taon na naman yan, ako makapapagpahinga. Ito, may natanggap akong message galing sa isa kong subscriber na alam niya yung nangyayari sa peace talk. Sabi niya, yung tungkol sa encounter sa Balayan, Batangas. This peace talks proposal, the communist leadership has again found a propaganda material for their internal audience, the NPA. Ito, nagkaroon ng enkwentro. Na-involve din ulit yung mga NPA na gumalaw kasi December 26, founding anniversary nila. Gusto nilang mag-celebrate. Okay, tuloy nang nag-message sa akin. The peace talks has given the NPA hope and a reason to keep on fighting. Pag-asa ang dala ng peace talks na ito sa mga nadidemoralize na NPA. Before this proposal, the NPA's morale was on its lowest because they know that there is no more reason to fight. Nabuhayan ulit sila ngayon dahil sa proposal ng peace talks. The last remaining NPA armed units are now tasked
to conduct tactical offensives. We expect bago mag-December 26 may opensiba ang NPA. Not because they are tactically capable, but because they need it as a propaganda material for their recruitments in the schools. Pag maka-atake sila, makadali, yan ang gagamitin nilang pang-recruit na ipapalabas nila na malakas na ulit ang NPA. Ipapalabas nila, malakas na ulit sila at mas lalong lalakas ito kung sasampa ang mga estudyanteng recruit nila. Expect rallies and other activities to agitate the youth and convince them to take up arms against the government. This is the effect of the peace talks na gustong ibalik ni PBBM at Tambak. So, kawawa, I don't know. Most likely, dahil tingin ko, mga pictures, mga bata pa, although hindi na minor de edad, mga estudyante ito. So, you can just imagine yung sakit na nararamdaman ngayon ng pamilya. Mabuti kung alam ng pamilya na yung anak nila nag-rebelde na. Mabuti kung makita nila yung bangkay. And ito ang standard procedure namin. Yung ganyan na mga namamatay na NPA, kukunin namin. We'll try our best to contact the relatives, ipakita. Kung wala nang mag-claim, ililibing namin ng matiwasay. Magtawag kami ng pari o pastor, yung talagang proper burial. Ako, experience ko dyan, yung na 2005, na kwentro ang aming tropa, may namatay, NPA commander. Pinabroadcast ko sa radyo. Tapos, i-display ko sa public. Tignan nyo, baka kilala nyo. May nakakilala. Ito si ganito, ito si ganito. Pinaalam ngayon yung mga relatives. Pumunta yung relative sa aking kampo at nagpasalamat. Salamat po, Colonel. At least kahit nag-reveal din ang aming anak, inasikaso nyo at ngayon maililibing namin na maayos. Ganun po. So, napakasakit itong nangyayari na ito. The only way para matapos na ito is wala nang peace talk sa NDF. Yun ang ibig kong sabihin. Ituloy-tuloy lang ang NTF-ELCAC, localized peace talks, tuloy-tuloy ang pag-surrender ng mga armadong NPA at mga mass-based supporters nila, tuloy-tuloy ang buhos ng pundo, paggawa ng mga kalsada, tulay, kuryente, eskwelahan, health center at iba pa, sa mga liblib na barangay para wala nang mag-rebelde sa mga liblib. Plus, sa mga eskwelahan, mabuti nandyan si DepEd Secretary Inday Sara na alam kung anong gagawin, handang lumaban sa mga terorista para maproteksyonan ang ating mga estudyante para hindi na ulit sila ma-recruit. So, nakikiramay po tayo sa pamilya ng 6 na nakalas na buhay. Mga NPA plus, of course, yung sundalo natin, Marawi War Hero, nakaligtas siya ng 5 buwan sa Marawi, dito siya nadali sa mga NPA sa Batangas. Well mga kaibigan, nakakalungkot nga na isipin na mismong mga kapwa Pilipino at mga sundalo ang nag-aaway-away sa katarungan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na mas lalong ang lumakas ang puwersa nila sa pamumuno nga ni Kuting ng Norte na pinapakita kasi na wala itong kaalam-alam at walang paninindigan at walang bayag. Kaya naman marami talagang nagsisisi kung bakit siya nga ba talaga ang kanilang binoto na sayang araw ang binigay na second chance. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.